Good morning guys. Ayan, marami na naman tayong isda. Ito kanina ko pa ito ginawa. Ngayon ko lang nabidyohan. Ayan, pinutulan ko ng ulo. Kasi, nagawin na naman natin yung sok na ito. Tapos yan. Ayan, marami pa yan. Bumili si Lola ng 20 lang daw. Bumili 5 kilo ang binili niyang isda. Kasi tinanggal lang ito. Parang hipon lang to. Tanggal ulo, kain katawan, putol ulo, tapon kami. Ganyan. So, ngayon, ito may binukod-bukod ako dito kasi gawin kong paksiw yan. Ayan. Ito naman yung mga yan. Ito mga to, hindi ko patapos. Tuloy ko na yung ulo na yan. Paksiw ulit tapos. Ayan, ganun ang gagawin. Ano yan? Hindi na naman soup yan. Ayan, guys, yan. Fresh from ano pa yan, pagkakas. Kaya ganun ang gagawin natin guys. Just wait for a moment. So, patuloy natin yung tinanggal ko yung mga lamang ko. Patuloy na naman natin. So, maliliit lang ito na isda eh. Maliliit na isda na napiliit. Inalok daw kasi siya ng akin. Tapos, ano lang daw, $20. So, naisip niyang magluto ng soup na naman. Kaya ito ang ginawa niya. Bumili siya nito. Tamang-tama po. Sabado bukas. At alam ko na naman na maglutuman na naman ang ating bukas. Dahil hindi na naman tayo pinihali amo na hayaan lang tayo na kung ano lulutuin natin. Kaya didiskarte ako. Magbubukod ako ng isda ngayon. Yung isda na matitira na pinili ko. Ito yung aking pangbukas. So, ngayon, yan. Ganyan lang talaga ang buhay natin minsan, guys. Minsan, ang buhay natin ay hirap minsan na nakaano. So, is lang tayo para ano. So, ngayon, ang ginawa ko kasi tinanggal ko yung kaliskis. So, urong natin konti para naman konti dito. Makita ang ating ginagawa. So, ito, tinatanggal ko yung kaliskis na yun. Kasi, na may kaliskis. So, tanggalin natin yan. Kahit naman sa iba, tayo talaga kailangan din natin natanggal ng kaliskis na yan. Tanggalin natin yan. Ganun lang naman ang gagawin natin. Mabilis lang ito guys. Pag gunting po ang gagawin natin, mabilis lang pabilisin ang isda. Ano lang kasi, hindi naman kasi masyadong makaliskis itong isda na ito. Then, putol-ulo. Tapos, tanggal dito. Gawa natin na yun ah. Marami kasi to. Kaya, medyo maano-ano din siya gawin. Medyo makapit-pit din siya gawin. Kaso, kailangan natin itong bilisan. Ganyan lang naman siya. Paulit-ulit lang siya gawin. Madali lang talaga yung gunting. Kung nasubukan nyo na ang gunting gamitin lang bilis. Tulo-ulo lang yan. Tulin lang yung ulo ng isda. Yan na. Ito. Kahit sibugas yan. Tapos. Matik na yan. Yan naman. Tulungan na naman. Hindi na nga ano yan. Diba? Liliit talaga ng isda na ito. Alright. Ano naman.
putulin ng putulin. Tapos yan, higasan. O, mabilis lang siya pag linting talaga ang gamit niya. Ito naman, minsan may raming kaliskis, di mo ano mo yung isda minsan pag makapal-kapal din yung kaliskis, hindi parehas yung ano ng kaliskis ng isda. Ayan ganonin mo lang mabilis lang siya Tapos lupitin mo yung mga ganito. Ayan. Mabilis lang. Routine ng routine ng kunyang pag kabili ng, alam mo ba, nahawaan na si Lola sa akin. Nahawaan na si Lola sa akin sa pag nagbili ako ng isda kasi paborito ko kasi yung isda. Pag nakita lang niya yung isda na makakita yan siya ng isda na maraming maliliit tapos mura, bibili yan siya ng napakarami dahil alam niya na ang luto ko nito ay paksiwin. Napakain ko na yan sila ng paksiw. Yung mga amo ko na yan, yung babae lang at saka yung lola ko, pero yung amo ko naman na lalaki, maarte po yan sa pagkain. Tanging luto lang ng nanay ang kinakain yan, nanay niya. Wala namang problema yan sa akin. Pabor nga yan sa akin kasi hindi tayo sa pagluluto Putol ulo na naman, ganun lang yan. Kung sa atin, talagang gamit na gamit yung ulo na yan dahil sinisip-sip pa natin yan. Dito hindi. Ganun lang, madali lang naman siya. Diba? Mas mabilis sa bunting ang gamit. Yun. Ito. Merong matsimpuhan ka na isda na hindi naman masyadong makaliskis. Yung mga ganyan, pinagpuputol ko yan. Yung mga maliliit na Tapos putulin mo lang ng pag ganon. Tapos pag ganon, napurol pa yung gunting ko. Tapos tukutin mo lang yung ganyan Mabilis lang, diba Hugasan mo diretso. Mabilis lang talaga yung na yan. Discarding yan. Putulin ng ulo. Gupit. Sabay ganon. Napakabilis lang. Tapos dukutin mo lang yung ganyan, yung lamang loob niya. Tuwang-tuwa si Lola sa isda na ito. Kasi sabi niya, tinawag siya ng ali. 20 lang daw. Ang dami. Halos mga 5 kilo yata yung isda. 5 kilo or 4 na kilo. Ganun. Ang ginawa niya, binili na niya lahat. Sabi niya, isip-isip niya. Tuwang-tuwa siya pagdating niya sa akin. Kwento siya sa akin. Sabi niya, Chiche, I buy fish for you and for our soup. Sabi niya ganun. So, sabi ko talaga, sa tuwang-tuwa naman ako, syempre, gustong-gusto ko naman yung isda ni Lola. Putulin mo lang daw yung ulo, sabi niya, para mabilis tanggalin yung linisan. Tama nga naman yung tindera. Mabilis lang yung linisan at ayan, diba? Bilis lang, diba? Ayun, ito naman, para siyang bangus. Iwan ko kung buntis. Buntis nga. Buntis yung isda, maliit. Parang, iwan ko anong tawag nitong isda na to. I-google natin mamaya. Google na naman ang sasagot nito. Ganun lang naman yung ating Sasagutin na naman tayo ni Google. Ganun, kaliskis. Ganun lang naman talaga ang buhay. Ang buhay, minsan madali, parang isda lang din yan. Minsan mabilis gustisan, minsan hindi. Diba, ang dali lang naman minsan. Diba, boom. Isda is life. Bakit ba alam ng amo ko, ng mga ko, na paborito ko talaga yung isda? Kasi, madalas nila akong makita
na isda talaga inuulam ko kahit may karne pa kami. Kaya sabi ni Lola, paborito ko daw talaga ang isda. Kaya sabi ko, oo, paborito ko talaga yung isda. Lalo na kung paksiw. Yan tayo makakarami ng kanin. Diba? Marami-rami pa siya. Marami-raming pa tong isda na to. Ang journey ng paglinis ng isda. Yung iba naman, hindi siya makaliskis, kalbo. Kung baga sa tao pa, kalbo. Ito naman, makaliskis talaga ito. Mag-aalas na din na. Ganun lang yun. So, ngayon, mabilis lang pala talaga. Talaga naman. Tama talaga actually, guys, pag naglilinis naman talaga ako ng isda, isgunting yung ginagamit ko kaysa kutsilyo. Kasi pag kutsilyo, ang tagal-tagal kong matapos. Pag gunting kasi, ang dulo lang ng gunting ang pinang-aano ko dyan Mabilis lang siyang pang kiss-kiss kaysa kutsilyo. Kutsilyo kasi pag nagkamali ka pa ng dun, hiwa pa yung kamay mo. Kaya ito, malaki man o maliit na isda, kutsilyo talagang ginamit ko. Kasi naman, ang malaking isda, hindi na namin pinuputulan ng ulo yun. Ang pinuputulan lang namin ng ulo, yung ganito, yung maliliit. Kasi ginagawang sukyaan. Ipapry pa niya ni Lola, tapos sa kanya, lagyan ng tubig, kamatis, kamatis, taupo. Ayan, ganon ang diskarte ng pagsabaw ng isda nila dito. Kung sa atin, nilalagyan natin ng tawag niyan, nilalagyan natin ng malunggay, nilalagyan natin alokbati, kamuti, gawa ng kamuti, lagyan ng sili, lagyan ng kamatis, ayun, sabawan, ayun. Dito naman iba sa kanila, lagyan ng taupo, lagyan ng, pa ba yung nilalagay nila? Basta marami silang nilalagay na herbs pa yan dyan. Ganyan sila. Sa atin naman hindi. Sabawan, lagyan dahon lang yan. Na. Ito na ang Diba talaga naman pag maglinis ka talaga ng isda dito. Talagang medyo din yung isda na to. May isang na tayo. Ayan, marami-rami na. Pero di pa tayo tapos Marami pa rin yan. Parang ito yung kasabihang sa hipon pa, tapon ulo, kain katawan. Ganon din yung isda na maliliit dito sa mga amo ko. Tapon ang ulo, sabawan ang katawan. Ganon. Ayan. Ganon, dali lang naman siya pag naputulan na ng ulo. Diba? Mas putulin ang ulo, guntingin ng ganyan, ganyan, tapos ganyan mo lang, mabilis lang talaga yan. Hindi ka talaga dito idaan mo lang sa dal, tapos din yan. Daan lang sa dal. Diba? Yun lang yung discarte natin. So, marami-rami pa. Ikaw ba namang maglinis ka ng ganitong isda na mga 5 kilo or 4 na kilo estimate ko nito. Kasi hindi naman to kinilo daw Basta lang yung yung isang tumpok talaga na iwan ko ba, siguro nadaanan lang niya to dun sa kalye. Yung mga kumbaga sa atin, yung mga naglalako ng isda ng yung mga sariling huli baga. Ayun. Ganun ang nangyayari. Hindi naman tayo abutin siguro dito ng siyam-siyam sa isda Kanina ko pa kasi ito nilinis.
Inahinto yung paglilinis ko kasi hinatid ko pa sila dun sa LRT station dahil papasok yung alaga ko. Hindi na ako sinama ni Lola kasi naghuhugas nga ako ng isda na binili niya. Siya na lang nagatid sa alaga ko. Yun. Malamang mamaya tayo ang magsundo. So, bilis-bilisan natin to minsan. Minsan, hindi naman ako nagsusundo. So, ngayon, pagpatuloy natin ang ating kabanata dito sa ating isda. Putol ulo. Tanggal yung lamang loob ng isda. Gupitin yung mga palikpik ng isda. Kaliskisan ang katawan. Ganun. Ganun lang talaga. Ganyan ang buhay natin. Pero sa atin kasi talagang gamit na gamit yung ulo na ere. Dahil sinisip-sipan natin ito pag naluto na ng paksiw. Lalo na ang paksiw is medyo maanghang-anghang. Tapos maraming luya, maraming sili na nilagay. Tapos, fresh ng isda. Naku. Talagang makakarami ka talaga ng kanin. Lalo na pag isa ka sa katulad ni Jassy 03 na paborito talaga yung isda. Actually, paborito ko rin yung hipon. Kaso lang, nung dumaan ako sa matinding allergy sa hipon, makain man ako ng hipon, isa-isa na lang. Isa, dalawa. Pag nagluluto kami dito sa bahay, binibilang ko yung kinakain ko. Kasi pag naparami ako, talagang maparami din yung pangangati natin sa ating mga parte ng katawan. So, buti na lang dito sa isda. Wala tayong kasi ang isda kasi is talaga namang hindi ito mawawala sa ating sistema. Pag dati kasi sa amin, minsanan lang naman kasi kami kumakain ng hipon. Kasi mahal naman talaga yung hipon. Dito kasing isda, may lako na tig 20-20 doon sa probinsya. Kahit araw-arawin mo yung paksiwan, lagyan ng malunggay. Sus, masustansya na yun. Yan yung paborito talaga ng ni Jassy. Ito naman, idaan natin to sa daldal natin kasi sobra naman talaga karami-rami ng isda na ire. At kay liliit pa. Pero okay lang. Kasi blessing to. Maagang blessing na napakamura. Murang blessing. Magkano na to sa atin? So, nakabili si Lola ng halos 5 kilo or 4 na kilo man siguro to. Kung 20 ang dito, i-times mo sa 7. Nasa nasa 140 or 150 ang yung 4 na kilo niyang nabili. Marami-rami. Diba, nakakamura siya. Kung sa atin to, mahal ng isda sa atin. Ito, malapit na tayong matapos. Grabe talaga yung isda na ire. Mabilis lang naman siya linisan. Kaso nga lang, marami nga talaga siya. Tulad niyan, kanina pa ako nagpuputol-putol dito. Kanina pa ako nagkakaliskis dito. Tapos ngayon, hindi pa rin ako matapos-tapos. So, tapos ngayon, malapit na akong matapos talaga. Kanina pa ako nagsasabi na malapit na akong matapos. Naiinip na ba kayo? O hindi pa ako naiinip dahil natutuwa ako sa nilinisan ko. Okay, liliit pa naman. Pero may mas maliit pa talaga dito. Pero at least, itong isda na to, hindi siya, lanta, ang tawag niya, fresh talaga siya.
Ano mo naman pag fresh yung isda eh. Meron kasi minsan si Lola, sa sobrang tuwa ni Lola na bumili ng isda, tulad nung nakaraan, bumili siya ng usoos. Usoos sa atin tawag. Sus, paglinis ko kay durog-durog na yung ilalim ng isda. Yung tawag niya, sobrang lambot. Tapos, kunting oras lang na nag-iba na yung kulay niya. Kaya ito, masasabi kong fresh ito. Ito maliliit. So, ibig sabihin, bagong huli ito ni Aling Tindira doon sa Siguro dumayo si Lola doon sa gilid ng dagat. Kasi malapit lang kami sa dagat. Meron kasi doon nagtitinda kasi doon yung mga nanguhuli ng isda. Doon lang mismo sa gilid. So, ngayon, daanan siguro nito. Daanan na talaga nakabili. Ayan na. Nakabili siya ng maraming fish da. Kaya yun. Sabi niya kanina sa akin, kung hindi ko daw kayang linisin. Sabi ko, kaya ko. Ba't hindi ko naman kaya? Kaya ko yan. Kasi siya na lang daw maglinis. Sabi ko, hindi. Ako na maglinis niya. Ako na maglinis. So, ito na yung sa akin. Nakabili ako ng ito. Ito, may nahalo na ganito. Anong tawag nito? Isla na to? Ito. Hindi ko alam kung ano. Ito yung red sal. Ayan. Halo-halo yung isda na niya, nabili niya. Ito yung gawin nating paksiw. Ito. Ibukod natin to. Ito yung atin. Naka-atin. Pero ito, hindi ko putulan ng ulo. Ito, tanggalan ko lang ng hasang. Siyempre, hindi na natin yung kinakain ng hasang. Diba? Tapos ito, kaliskisan lang natin to. Kasi paksiwin ko lang to eh. Ito yung pangbukas ko, Diyos ko. Kasi alam nyo, pag Sabado kasi dito, sa bahay, kami lang nila amo, wala si Lola. Pag nandito si Lola, busog-busog yung alaga ko. Pag si amo lang nandito, walang pakialam si amo sa akin po. Bibilihan lang niya ako sardinas. Diyos ko, day. Simula nung nakita niya akong bumili ng sardinas, ang ginawa niya sa akin, halos Sabado na pinapakain niya akong sardinas. Pag nandito yan siya sa bahay, sardinas pinapakain sa akin. Kaya kayo, huwag kayong magpakita sa amo nyo pag kumakain kayo ng sardinas. Kaya ang amo nyo magkaroon ng idea na bibilhan kayo ng sardinas. Gawin kada Sabado sardinas ulam nyo. Hindi naman sa nagre-reklamo, syempre. Provided nila yung yung pagkain na hindi naman sa dapat. Basta yun na yun. Yun na yung ibig kong sabihin. Ayun, nilinis lang natin to. Hindi ko napuputulan to ng ulo kasi ako naman kakain nito eh. Hindi naman sila. Linisin lang natin yan. Tanggalin lang natin yung hasang at saka kaliskis. Alam nyo ba guys, nung nakaraan pa talaga masama yung pakiramdam ko. Kaso hindi ko lang iniinda. Dinaladala ko lang. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Dinaladala ko lang yung sama ng aking pakiramdam. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng hindi tayo pwedeng humilata dito kasi tayo. Wala tayo sa ating sariling bahay. Nandito tayo nangamuhan. Yes, malapit na. So, malapit na tayong matapos. Buti na lang talaga fresh yung nabili. Anong tawag nito? Sapsap? Ay, hindi ito sapsap eh. Ito parang tamban. Yung parang sardinas ang ito, fresh na fresh. Ito isan ko lang, masarap ito paksiwin eh. O kaya ihawin, hindi naman ko pwede mag-ihaw dito. Tanggalin lang natin yung pinakahasang mo. Ayan ako magtanggal eh. Madugo pa naman itong isda na ito. Ito.
Ipapakita ko sa inyo maya lang yung ano, yung kung gaano karaming ulo ang naputol ko. Ulo ng isda. Ulo ng isda. Marami-rami ito po. Diba? Ano siya? Ito. Mga may isda na. Sabi ni Lula sa akin kanina, mahirap ba daw gawin? Hindi naman mahirap. Kaso lang kasi marami siya. Kaya kailangan talagang mag-ano ka talaga ng oras. Ganisa natin ang maayos ng isda. Kasi tayo ang kakain. Kaya din ang mag-benefit kung gano'n mo nilinis ang isda. Itong isda na ito madugo. Ito yung isda na bawal kainin pag bagong panganak. Bakit? Lagay dito sa freezer. Para ano, bukas ko ka naman ito kakainin. One eternity. So, ayan po yung mga ulo na aking tinanggal sa isda. Ito siya. Ito na po yung isda na tinanggalan ko ng ulo. Ayan, ganyan siya karami. So, nung natanggal ko na yung ulo, siguro nasa ano na lang siya. Nasa 3 kilo na lang yung isda. Kasi, ayan o yung ulo. Ang daming ulo na yan. Tinanggal ko ng ulo. Tapos yung iba kasi, uulamin ko. Kaya nilagay ko na sa freezer. Yan lang. So, yun lang guys. Share ko lang kung ano yung isda na ginagawa naming soup dito sa Hong Kong. Ito siya. Masarap din ito siya paksiwin. Maliliit lang siya. Kaso nga lang, hirap lang kaliskisan minsan kasi syempre sa dami at saka sa liliit. Yun lang guys. Salamat po. Don't forget to subscribe, like, and comment, and share sa aking YouTube channel guys na Jazzy03 channel guys. Maraming salamat po. Thank you for watching.